Napakasarap ang magkaroon ng isang pamilya. Pamilya na masasandalan mo sa hirap ng buhay. Lalo na ang magkaroon ng tatay na kayang mag-provide para sa kanyang pamilya. Pero paano kung ang inaasahan mong tatay na magtataguyod sa inyo ay siya pang walang ginagawa sa pamilya? Ito ang ating tutunghayan sa ating maikling kwento. Kumusta mga kapanalig? RATV channel nga pala, isang mapagpalang pagbati ang hatid ko sa inyo. Ang ating kwento ngayon ay tiyak nakakapulutan nyo ng aral, kaya sana'y tapusin nyo ang ating video hanggang dulo. Maraming salamat mga kapanalig. Bata pa lang si Marvin ay hindi na naging maganda ang kanilang pamumuhay sa piling ng kanyang tatay. Solong anak lang ito. Ang nanay niya ay may maliit na panahian na siyang nagsusuporta sa mga gastusin nila sa bahay. At ang tatay naman niya ay nagkatrabaho bilang mason sa isang construction. Ngunit ang tatay niya ay mabisyo at paneri ng sugal, at ang inom ay halos araw-araw. Halos di na nga ito nakakapagbigay ng pera para sa kanilang pamilya dahil napupunta lang lahat sa sugal at pag-iinom. Madalas dinasaktan ng tatay ni Marvin ang kanyang nanay, lalo na kapag nalalasing ito. Ganito ang buhay na nararanasan ni Marvin simula pagkabata hanggang tumuntong ito sa high school. Tangi ang nanay niya lang ang nagsisilbing suporta niya sa kanyang pag-aaral. Kaya naman, pinagbubuti niya ang pag-aaral niya upang makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa kanyang nanay. Nang nakapagtapos na si Marvin ng pag-aaral sa high school, ay labis ang tuwa ng kanyang ina. Natutuwa ako anak at nakapagtapos ka na ng high school. May kaunti akong ipon dahil sa pinaghahandaan ko talaga ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Ito ang sinabi ng nanay ni Marvin. Salamat po inay. Hayaan niyo po, mag-aaral ako ng mabuti para pag nakapagtapos ako ay may ahon ko kayo sa hirap. Ito naman ang sagot ni Marvin. Sa mga panong ito ay ilang buwan nang walang trabaho ang kanyang tatay dahil wala na rin ito mapasukan ng mga bagong tinatayong mga bahay. Kaya naman wala itong ginawa kundi makipag-inuman at magsugal sa mga barkada nito. Isang hapon ay umuwing galit na galit ang tatay ni Marvin at sumisigaw na nagwawala. Talo ito sa sugal at kailangan niya ng pera. Akin na ang pera. Bigyan mo ako ng pera at talo ako sa sugal. Kailangan ko makabawi. Bilisan mo kung ayaw mo masaktan. Ito ang pasigaw at galit na pagwawala ng tatay ni Marvin sa kanyang ina. Pang-tuition ito ni Marvin. Ang perang ito ay pang-enroll niya para sa kolehiyo. Kaya hindi ko pwedeng ibigay sa'yo kahit saktan mo pa ako. Ito ang sinabi ng nanay ni Marvin habang umiiyak sa harapan ng kanyang tatay. Walang magawa si Marvin dahil takot din ito sa kanyang tatay. Wala din naman nagawa ang nanay niya dahil sinasaktan ito, kaya nakuha din ng tatay niya ang pera. Mabuti na lang at naitabi ng nanay niya ang kalahati, kaya hindi nakuha lahat ng tatay niya ang pera. Galit na galit ang tatay niya habang sinisigawan ng nanay niya. Magbibigay ka din pala. Gusto mo pa na nasasaktan ka. Buwisit ka. Malas kayo sa sugal. Ito ang galit na sigaw ng tatay ni Marvin. Tandaan nyo ito. Ngayong ako ay nahihirapan at namumblema dahil sa sugal, ay di nyo ako tinutulungan. Kapag yumaman at umasenso ako, huwag nyo din asahan na tutulungan ko kayo. Tandaan nyo yan. Pahabol na sinabi ng tatay ni Marvin at umalis na ito sa kanilang bahay. Simula ng araw na yon ay di na umuwi ang tatay ni Marvin sa kanilang bahay. Dahil sa sama ng loob nga ng nanay niya, ay di na din nila inasahan na bumalik pa ito sa kanila. Mag-isa na lang na tinaguyod ng nanay ni Marvin ang pag-aaral niya.
Paminsan-minsan ay tinutulungan niya na magbenta ng mga basahan na tinatahi ng nanay niya. Magkasama nilang pinagtulungan ng hirap, ng buhay, at awa naman ng Diyos. Nakapag-aral naman si Marvin sa kolehiyo kahit papaano. Lumipas ang ilang taon ay nakapagtapos na din si Marvin ng pag-aaral sa kolehiyo at pinagpatuloy pa din nila ang kanilang maliit na panahian. Naisip ni Marvin na umutang sa bangko ng pera. Nais niya na palaguin ang panahian ng kanyang ina. Umutang ito ng sapat na pera upang magsimula ng maliit na tailoring shop para sa nanay niya. Lumipas ang 5 taon ay napalago nilang mag-ina ang kanilang tailoring shop. Nagkaroon na rin sila ng mga ilang mga tauhan at mga ilang branches ng kanilang tailoring shop. Unti-unti nang tinatamasa nila Marvin kasama ng kanyang ina ang tagumpay sa kanilang buhay at malayong malayo sa buhay na kinalakan nila, lalo na sa piling ng kanyang ama. Ngunit, sadyang mapaglaro talaga ang tadhana. Isang hapon, habang pasakay sila ng sasakyan ng kanyang ina, pauwi sila galing mall, ay may nakita silang pamilyar na tao na nag-aabang sa kanilang sasakyan. Ito ay ang kanyang ama. Lumapit ito sa kanila. "Kamusta ka na, Marvin? Kamusta na kayong mag-ina? Miss na miss ko na kayo. Matagal ko na kayong gustong makausap, pero di ako makalapit ng maayos. Nahihiya ako sa inyo. Maaari niyo ba akong matulungan? Hirap na ako ngayon. At hindi maganda ang sitwasyon ng buhay ko ngayon. Simula na nagkahiwalay tayo, nabaon na ako sa mga utang at wala na akong maayos na buhay simula noon." Nakatingin lang si Marvin sa tatay niya at tahimik lang din ang nanay niya. "Nasa mabuti na po kaming katayuan ngayon, malayong malayo sa buhay na pinaranas niya sa amin. At hindi po tayo nagkahiwalay. Baka po nakakalimutan niyo, kayo po ang umalis at hindi na kami binalikan simula noon. Hanggang ngayon, kami lang ng nanay ko ang magkasamang nahihirapan sa buhay at nagsumikap ako para makapagtapos sa pag-aaral at mabigyan ng maayos na buhay ang nanay ko, na dapat ikaw ang gumawa para sa pamilya mong binuo, na ikaw din ang sumira." Ito ang sinabi ni Marvin sa kanyang tatay. "Pasensya na po, hindi ka po namin matutulungan. Tandaan niyo po itong sasabihin ko. Sa lahat ng paghihirap at problema namin, ay di niyo kami tinulungan. Ngayong maayos na ang aming kalagayan, ay huwag niyo din asahan na tutulungan namin kayo." Ito ang matapang na pahayag ni Marvin sa kanyang tatay at sumakay na sila ng nanay niya sa kotse. Dahil dito ay natahimik ang kanyang ama. Natauhan ito sa mga sinabi ni Marvin at biglang naalala ang kanyang mga sinabi noong panahong kinuha niya ang perang pang-enroll sana ni Marvin at umalis sa kanilang bahay. Napaiyak na lang ang tatay niya habang naglalakad papalayo. Nadala-dala sa kanyang isipan ang lahat ng kamalian na ginawa niya sa kanyang pamilya. Ang aral sa ating baikling kwento: ang mga karanasan natin sa buhay ang siyang nagsisilbi nating inspirasyon upang magsumikap at tuparin ang ating mga pangarap. Minsan, ang labis na galit natin sa isang tao ang nagiging motivation natin upang lalo pang magpursigi at ipakita na kaya nating umasenso sa buhay kahit nakaranas tayo ng paghihirap sa isang tao. Ngunit, mali din naman ang magtanim ng galit sa isang tao. Bagkus ay matuto din tayong magpatawad at kalimutan ang kanilang mga nagawa.
May panahon para sa lahat ng bagay. May panahon para sa pagpapatawad. At may panahon para makalimutan kung ano man ang ating mga naranasang paghihirap sa ating buhay. Maraming salamat sa panonood mga kapanalig. Sana ay nagustuhan nyo ang ating maikling kwento. At kung gusto mo pa ang mga ganitong klaseng ma-inspirasyon ng kwento, ay i-click mo na ang subscribe button at isama mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. Katulad nito. Maraming salamat mga kapanalig at lagi tayong mag-iingat.